Okay, gandang gabi po sa inyo lahat at tayo po ay muling tutungo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Subalit, inanyayahan ko po na tayo ay manalangin muna bago tayo magsimula. Itungo po natin ang ating mga ulo sa ating panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa muling pagkakaloob mo sa amin ng panahon upang muli naming tunghayan ang iyong banal na kasulatan at aming pag-aralan. Tulungan mo po kami na maunawaan namin, Panginoon, ang inyong kalooban sa pamamagitan ng aming pag-aaral na ito. Tulungan mo po na ang Banal na Espiritu ang siyang mamahay sa aming puso upang aming tanggapin ng malaya ang katotohanan ng aming pag-aaralan sa gabing ito. Partikular, Panginoon, aming pong tutunghayan ang may kaugnayan sa 1,000 taon na binabanggit ng banal na kasulatan. At patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanang nagawa at pagpalain mo rin po ang aming mga kaibigan na makikinig at na nakikinig na nasa YouTube at sa iba pang platform ng social media naway makinabang sila sa espiritual sa pamagitan ng pag-aaral na ito. Lahat po ng mga bagay na ito hinihiling namin, alang-alang pong lahat sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, share ko po sa inyo ang aking screen upang malaya ninyong makita rin ang Okay. Tulad po ng aking binanggit, ang ating pag-aaralan ay ang tungkol sa millennium. Ito po ay nakasulat sa aklat ng Apokalipsis. Ang talata po ay ang kabanata po ay 20 at makikita natin doon ang kasaysayan at ang binabanggit na tungkol sa 1,000 taon o ang millennium. Na may kaugnayan po ito sa huling wakas ng kasalanan. At ang layunin po ng pag-aaral na ito ay maunawaan kung nasaan ang bayan ng Diyos sa 1,000 taon sa Apokalipsis. Ano ang mangyayari kay Satanas at sa masasama at bakit pinahihintulutan ng Diyos ang 1,000 taon? At ano ang nais nating malaman sa ating pag-aaral na tutunghayan natin ngayong gabi? Kailan magsisimula ang millennium? Saan gugugulin ng mga tinubos ang 1,000 taon? Ano ang mangyayari kay Satanas sa masasama at sa lupa? Ano ang mangyayari? Ano ang gagawin ng bayan ng Diyos sa panahon ng millennium o 1,000 taon? Ano ang mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon? At narito po ang ating pangunahing talata na masusumpungan sa aklat ng Apokalipsis, kabanatang 20 at ang talata po ay 4 hanggang 5. At dito po ang sinasabi, sila ay nangabuhay at naghahari nakasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. So malinaw na binabanggit ng Biblia ang panahong 1,000 taon. May dalawang grupo na inihahayag sa atin ang talatang ito, ang matuwid na naghahari kasama ni Kristo at ang iba sa mga patay na tumutukoy sa hindi mabubuhay doon sa unang pagkabuhay na maguli, yun po yung mga hindi kumilala sa Panginoon. Ipinapakita rin ng kabanata na si Satanas ay gagapusin, pakakawalan at sa huli ay lilipulin. So, ito po ang timeline o ang panahon, itinakdang panahon. Ano ang mga magaganap na mga bagay sa loob ng 1,000 taon na binabanggit sa Apokalipsis. At narito po ang mga magaganap, narito 1 to 8, ikalawang pagparito ni Kristo, doon po magsisimula ang
1,000 taon at dito ay magkakaroon ng pagkabuhay ng mga matuwid, yung mga namatay na matuwid, mabubuhay, mga tinubos, dadalhin upang makasama si Jesus. Ito po yung mga madadat ng buhay ng ating Panginoon sa kanyang second coming. Ano po ang mangyayari sa kanila ay dadalhin upang makasama ni Jesus. At magsisimula ang 1,000 taon, pagsusuri sa paghukom sa langit. Bababa ang bagong Jerusalem pagkatapos ng 1,000 taon. Mabubuhay ang masasama, huling paghimagsik at paghuhukom, at ang huli ay lilipulin ang kasalanan, babaguhin ang lupa. Ito po yung magaganap sa loob ng 1,000 taon. So, ito po yung ang nilalaman ito ng Apokalipsis 22. Ang talata po ay 12. Ang sabi narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. At ito po ay sinundan ng Apokalipsis 1:7 na ang sabi ay narito siya ay pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ang mga nagsiulo sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitagoy dahil sa kanya. Gayon nga siya nawa. At ipinapakita po na ang lahat, ang bawat mata ay binabanggit dito ay makikita ang ating Panginoon. At ang ito rin po yung talaan ng Apokalipsis sa 20 at kabanatang 4 at 5. Ang sabi rito, at sila'y nangabuhay at nangagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sino po yung binabanggit na sila na nangabuhay? Ito po yung mga namatay na may pananampalataya kay Kristo na itinuring na banal ng ating Panginoon. At pagdating ng ating Panginoon, ito po yung kanilang sila'y mga bubuhay na maguli at anong gagawin? Maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At itong sa Apokalipsis 20, ang talata ay 6, ito po ang sabi, sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So ito yung kalagayan ng yung mga taong dalhin ng Panginoon, dadatnan ng Panginoon na tapat sa kanyang pagbabalik. Ito yung kanilang magiging kalagayan. Sila ay kasama ng Panginoon at ang sabi ay maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yun yung kanilang magiging kalagayan. At ang banggit pa ng Apokalipsis 21, 1 hanggang 2 ay narito. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan sa kanyang asawa. At ito po yung description ng sa huling bahagi ng pagtatapos ng 1,000 taon ay makikita na ipinapakita ng talata na bababa mula sa langit ang bagong Jerusalem kasama si Kristo at yung mga banal bababa upang itatag ang walang hanggang kaharian ng Panginoon. Naroroon ang bagong langit at ang bagong lupa. So, ang tanong ay kailan magsisimula ang millennium? Ipinakita ko na sa inyo ang time frame at ang sabi ng 1 Tesalonica, Kabanatang 4, talatang 16, ito po, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ito po ay tumutukoy doon sa mga nangamatay kay Kristo. Anong mangyayari sa kanila? Una silang mga bubuhay na maguli. Magsisimula ang millennium sa ikalawang pagparito ni Jesus. Ang mga matuwid na patay ay bubuhay muli sa unang pagkabuhay na maguli.
Ang mga matuwid na buhay ay aagawin kasama nila upang salubungin ang Panginoon. Kaya sinabi ng Apokalipsis, mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na maguli. Bakit? Sapagkat sila yung bubuhayin na isasama ni Kristo doon sa pag-akyat niyang muli sa langit sa kanyang second coming. At nabanggit natin at nabasa natin yung talata, anong gagawin nila doon? Maghaharing kasama ni Kristo at mayroon silang pagsusuri sa mga nahukuman na gagawin. So ano ang mangyayari doon sa mga matuwid? Ang sabi ng talata ng Juan 14:3, ako'y muling paririto, kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. So ito yung katuparan ng kanyang pangako sa Juan 14:3 na ako'y muling paririto. At ito ay doon sa pagsisimula ng 1,000 years, yung pangalawang pagdating ng Panginoon ay tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Muli siyang dumating. At ang sabi sa paliwanag, darating si Jesus upang tanggapin ang kanyang bayan, hindi upang iwan sila sa wasak na lupa. Ang mga tinubos ay dadalhin upang makasama ni Kristo. Sila ay mabubuhay at maghahari kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ang kanilang pag-asa ay walang hanggang pakikisama kay Kristo. Naroon yung pag-asa nila, yung eternal life with Jesus. So, saan gugugulin ang millennium? Ang mga tinubos ay gugugol ng 1,000 taon kasama ni Kristo sa langit. Ipinangako ni Jesus na dadalhin niya ang kanyang bayan sa lugar na kanyang inihanda. Sa panahong ito, ang lupa ay magiging wasak at walang taong nabubuhay. Ang mga banal ay maghaharing kasama ni Kristo sa pamamagitan ng pagsusuri sa paghuhukom. At ang pangunahing kaisipan na dinadala nito ay ang millennium ay gugugulin sa langit kasama ni Kristo. Pagkatapos nito, bababa ang bagong Jerusalem sa bagong lupa. So maliwanag na ipinaliliwanag sa atin ng Apokalipsis na kabanatang 20 na pag ang Panginoon ay dumating, nandun ang pagsisimula ng 1,000 taon at magaganap doon ang pagdadala ni Kristo sa mga bubuhayin muli. Yung mga may pananampalataya sa Panginoon ay bubuhayin niyang muli at yung ibang namatay na hindi kasama sa bubuhayin muli, yun yung makasalanan ay maiiwang nasa libingan. At kasama ng mga aabutang buhay, dadalhin ni Kristo sa langit ang mga ililigtas niyang binuhay na maguli at yung mga dadatnan niyang buhay. At ano ang mangyayari sa masasama? Ang iba sa mga patay, ito po yung mga masasama na namatay, ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Apokalipsis, kabanatang 20 at ang talata ay 5. Ang masasamang patay ay mananatiling patay sa loob ng 1,000 taon. Ang masamang buhay ay mapupuksa sa ningning ng pagparito ni Kristo. Alam ninyo, pag dumating ang Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating, ay napakaliwanag ng kanyang kaluwalhatian. At yung mga buhay na dadatnan na naghihintay sa kanya ay sasalubong sa kanya. Matutuwa at lulukso sila sa kagalakan at sasabing, narito, ang aming tagapagligtas na aming hinihintay ay dumating na. Pero yung masasama na hindi sumampalataya sa Panginoon ay magtatago at gugustuhin pa nila na tabunan sila ng mga bato sa bundok upang wag lang nilang makita ang kaluwalhatian ng ningning ng liwanag ng ating Panginoon. So, walang masasamang tao na buhay sa lupa sa panahon ng millennium. Ang kanilang pagkabuhay ay na maguli ay mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon. Ano ang mangyayari sa lupa? Aking minasdan ang lupa, narito walang anyo, walang laman, aking minasdan at narito walang tao. Ito po ang magiging kalagayan ng wasak na lupa. Itong earth na ito ay sabi ni Juan Revelador, minasdan na narito ang lupa, walang anyo, walang laman, aking minasdan at narito
walang tao. Ito po ang description sa aklat ni Jeremias. Ang kabanata ay 4 at ang talata ay 23 at 25. So ang paliwanag, ang lupa ay maiiwang wasak at tiwangwang pagkatapos ng ikalawang pagparito. Walang matuwid na maiiwan sa lupa, sila ay kasama ni Kristo. Walang masasamang tao na buhay sa lupa, sila ay patay sapagkat na sinunog sila ng kaluwalhati ng liwanag ng Panginoon. Ang lupa ang magiging bilangguan ni Satanas at ng kanyang mga anghel. Yun yung mga si Satanas at kasama ng mga anghel ay magiging bilanggo sa lupang ito. At paano gagapusin si Satanas? Ang sabi po sa Apokalipsis, kabanatang 20, talata ay 2 hanggang 3, hinuli niya ang dragon at siya'y ginapos sa 1,000 taon upang huwag na niyang dayain pa ang mga bansa. So, iginapos siya. Hindi yung physical na panggapos, kundi iginapos siya ng kalagayan. Yung circumstances na wala siyang makausap. Kaya napakalungkot ng kanyang magiging kalagayan. Wala siyang makausap sapagkat sanay siya na mayroong tinutokso, sanay siya na mayroong dinadaya, pero sa panahong ito ng pagdating ng ating Panginoon, at pag-akyat niya sa lupa sa pagsisimula ng millennium, ang sabi ay siya ay malungkot, ginapos ng 1,000 taon upang wag na niyang dayain pa ang mga bansa. Kaya yun yung symbolical yung paggapos na binabanggit sa talatang ito. Si Satanas ay gagapusin ng mga kalagayan, yung mga circumstances. Hindi niya madadaya ang mga matuwid. Bakit? Sapagkat sila ay nasa langit kasama ni Kristo. Hindi niya madadaya ang masasama. Bakit? Sapagkat sila ay patay. Maiiwan siyang nakaharap sa bunga ng paghihimagsik, isang wasak at walang laman na lupa. Desolate ang lupa na kanyang magiging kalagayan. So, bakit mahalaga ang millennium? Ipinapakita nito ang katarungan ng Diyos. Sinasagot nito ang mga tanong ng mga tinubos. Ibinubunyag nito ang tunay na bunga ng kasalanan at paghihimagsik. Pinatutunayan nito na mali ang mga akusasyon ni Satanas laban sa Diyos. Inihahanda nito ang sansinukob para sa huling paglipol sa kasalanan. Ipinapakita nito na ang paghuhukom ng Diyos ay malinaw, maibigin at matuwid. Sa maikling salita po, mga kapatid, mahalaga ang millennium sapagkat ito ang maglilinis sa pangalan ng Diyos na dinumihan ni Satanas. Sinira ni Satanas ang magandang pangalan ng Panginoon. Sinabi ni Satanas sa mga tao, malupit ang Diyos. Hindi ninyo kayang sundin ang kanyang utos at siya lamang ang may gusto ng mga bagay na pinasusunod sa inyo. Hindi fair ang Diyos na inyong sinasamba. Yun po yung mga paninira na sa pamamagitan ng millennium na ito ay maipakikita na mali ang akusasyon sa Diyos at si Satanas ay mayroong malaking pagkakamali sa pagsisira sa pangalan ng Panginoon. Kaya malilinis ang pangalan ng Panginoon. Sabi sa English ay mabibindicate ang pangalan ng Panginoon, na ang Panginoon ay talagang makatarungan at mapagmahal. Hindi katulad ng sinasabi ni Satanas na ang Diyos ay malupit at hindi kayang sundin ng tao ang mga utos na kanyang ipinauutos. So, sino ang mga kabilang dito sa millennium na ito? Si Kristo, siya ang tatayo na hari, siya ang hukom, siya ang manunubos. Narito ang mga tinubos, yung mga binuhay o binago at naghahari kasama ni Kristo. At narito rin ang masasamang patay na natili sa kamatayan hanggang matapos ang 1,000 taon. Maiiwan sila dito sa lupa, nasa ilalim sila ng lupa sapagkat sila namatay.
Nila kinayang tingnan ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos ni Kristo. Kaya sila ay nangamatay at sila ay mananatili sa kamatayang ito hanggang matapos ang 1,000 taon. Si Satanas at ang kanyang mga anghel ay nakakulong sa tiwangwang na lupa. Ang buong sansinukob saksi sa huling sagot ng Diyos sa kasalanan. So makikita dito ng buong sansinukob sapagkat hindi lamang tayo ang nakatingin sa mangyayaring ito sa loob ng 1,000 taon. Ang binabanggit dito ay yung sansinukob, yung mga ibang nilalang sa universe sapagkat sila rin ay tumitingin sa dakilang tunggalian na nagaganap sa ating mundong ito sa pagitan ng masama at ng mabuti. Ang masama sa pangunguna ni Satanas na dumudumi sa karangalan ng Panginoon at ang mga bubuti na pinangungunahan ni Kristo na siyang nagtatanggol sa katarungan ng Panginoon. At ano ang mangyayari pagkatapos ng milenyum? Ang sabi ay bababa sa langit ang bagong Jerusalem. Ito ay nakasulat sa Apokalipsis, Kabanatang 21, ang talatay 1 at 2. At ito ang sinasabi. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan sa kanyang asawa. So ito po yung larawan ng bagong langit at bagong lupa. Nakita sa pangitain ni Apostol Juan. Sabi niya, nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. At yung ah, nakita rin niya yung bayang banal at yung bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit. Yun po yung katapusan ng 1,000 taon na bumababa na ang bagong Jerusalem na kung saan nandun nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan. So nakita niya yung kagandahan, nakita ng ating propetang si Apostol Juan. At okay, ano pa po, mabubuhay na mag-uli ang masasama. Ito po yung binabanggit sa Apocalypse 20, ang talata ay 5. Ang sabi rito, ito yung magaganap. Ang ibang mga patay ay hindi nabuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. Yun po yung binabanggit dito, yung ibang mga patay ay yung mga walang pananampalataya na namatay, yung masasama. Hindi sila nangabuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. Mapalad ang kabilang sa unang pagkabuhay na maguli. So, mayroong dalawang pagkabuhay na maguli. Yung unang pagkabuhay, sino ang mabubuhay doon? Yung mga banal na may pananampalataya at sila yung dadalhin sa langit ng Panginoong Jesus kasama yung daratnan na mga naghihintay na banal sa Kanya. Buhay pa at na darat na ng Panginoon sapagkat wala ng kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. At doon sa talatang 7 hanggang 9, ah, pinalaya si Satanas. Ang sabi rito ay pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas. Muli niyang dadayain ang mga masasama at titipunin sila upang lumaban sa banal na lungsod. Ngunit bababa ang apoy mula sa langit at sila'y lilipulin. Doon sa panahon, pagkatapos ng 1,000 taon, bababa ang bagong Jerusalem. Naroon si Kristo kasama ang mga banal. At doon sa akmang bababa na siya at sasayad na sa langit yung bayang bagong Jerusalem, bayang banal na kasama ang Diyos, ay muling bibigyan ng pagkakataon si Satanas na tuksohin muli yung mga binuhay na masasama. Kaya yayayain niya yung mga nabuhay na masasama at lusubin natin ang bagong Jerusalem.
Lusobin natin ang bayang banal at doon sa aktwal na malapit na nilang makubkob ang bayang banal, bababa ang apoy at sila ay lilipulin. Bababa ang apoy mula sa langit at sila ay susunugin. At yun na ang kanilang ah, pag-judgment na sasapit sa kanila. At pakakawalan si Satanas dahil mayroon na siyang madadayang muli. At palilibutan ng masama ang minamahal na lungsod, bababa ang apoy mula sa Diyos, lilipulin ang kasalanan at ang mga makasalanan. Kaya ito yung kanilang wakas ng kasalanan. Kapag sinunog ang kasalanan, sila na nakakapit sa kasalanan ay kasamang masusunog. Hindi galit ang Diyos sa makasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Pero kung ang tao ay hindi bibitaw sa kasalanan, pag sinunog ang kasalanan, yung mga kumakapit sa kasalanan, kasamang masusunog. So ang huling wakas ng kasalanan, bumaba ang apoy mula sa Diyos sa langit at sila'y nilamon. Yun yung nakatala sa Apokalipsis 20, ang talata ay 9. Ito ang ikalawang kamatayan, ganap at pangwakas na pagkapuksa. Si Satanas ang kasalanan, ang kamatayan at ang paghihimagsik ay matatapos magpakailanman. So ito yung tinutukoy dito yung ikalawang kamatayan. Bakit ikalawang kamatayan? Yung mga namatay na makasalanan sa second coming ng Panginoon ay may iwan dito sa lupa yon. Nasa ilalim ng lupa, namatay sila. At sila ay bubuhayin muli. Meron din silang resurrection. Pag darating na yung bayang banal, yung bagong Jerusalem, sila ay bibigyan ng pagkataong buhayin muli at isasama nila sila ni Satanas na kukubkob sa bayang banal at sa pagkakataong malapit na nilang makubkob ito, bababa ang apoy mula sa langit, sila'y lilipulin, mamamatay na uli. Mayroon silang pangalawang kamatayan. So, hindi pinananatili ng Diyos ang kasalanan magpakailanman. Lubos niya itong aalisin. So, ito na yung solusyon sa lahat ng problema natin na nararanasan natin sa kasalukuyan. Ang kasalanan. Ito ang malaking problema ng ating mundo, ang kasalanan. Subalit, hindi mananatili ang kasalanan. Lubos ng aalisin ito ng ating Panginoon. Ang sansinukob ay magiging malinis at ligtas magpakailanman. So, ang sabi ng Apokalipsis 21:3, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahang kasama nila. So, bababa yung bagong Jerusalem, yung bayan ng Diyos, kasama si Kristo, at anong sabi sa talata? Sila'y mananahang kasama nila. At dito rin magaganap yan sa ating planetang mundo. Lilinisin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy ang planetang ito at pagkatapos na ito ay malinis, kasama yung kasalanan ay napuksa na, ay nandito na ilalagay din yung bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Wala nang pagluha, wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan doon sa bagong langit at bagong lupa na inihanda ng Diyos sa mga taong maliligtas. Pagkatapos lipulin ng kasalanan, lilikha ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Ang mga tinubos ay mabubuhay magpakailanman sa presensya ng Diyos. So nandun na yung eternal life na ipinangako ng Diyos doon sa talata na mga susumpungan natin sa Aklat ni Juan. Ang kabanata ay 3 at ang talata ay 16. Anong sabi doon? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ito, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak,
kundi magkaroon ng ng buhay na walang hanggan. Ito yung pangako ng Ebanghelyo na ipinangako mula noon hanggang ah, sa ating kapanahunan. Ito ang pangakong ating pinanghahawakan na mayroong buhay na walang hanggan. Ipinangako ang Diyos doon sa mga mananatiling tapat sa pananampalataya. At ang ating magiging kalagayan, ang sabi, wala ng kamatayan, wala ng dalamhati, wala ng iyakan, wala ng sakit, usumpa. Ang lupa ang magiging walang hanggang tahanan ng mga maliligtas. At ang buod ng ating pag-aaral, balik si Kristo, bubuhayin muli ang mga matuwid at dadalhin sa langit habang ah, sa loob ng 1,000 taon ang mga banal ay maghaharing kasama ni Kristo at susuriin ang paghuhukom. Ang lupa ay tiwangwang, si Satanas ay gapos, at bababa ang bagong Jerusalem, bubuhayin muli ang masasama. Pangungunahan ni Satanas ang huling paghihimagsik, pagkatapos muling paghukom, paglipol ng kasalanan at paglikha ng bagong lupa. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na maguli sapagkat siya ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Narito ang ilang mga tanong na mabuting talakayin. Bakit patuloy pa rin maghihimagsik si Satanas pagkatapos ng 1,000 taon? Ang kasagutan dito, nagpapakita lamang ito na hindi nagbago ang pagiging rebelde ng ah, ng Satanas na ito. Hindi nagbago ang panahong ibinigay ng Diyos sa kanya na magmuni-muni sa kanyang kasalanan. Patuloy pa rin sa kanyang puso yung yung likas na pagiging mapaghimagsik at laban sa Diyos ang kanyang buhay. Kaya hindi pa rin siya, nagpatuloy pa rin siya sa huling pag-asa naroon sa isip niya na baka sakaling magtagumpay tayo, lusobin natin ang bumababang bagong Jerusalem. Paano tayo hinihikayat ng Apocalypse 20 na piliin ang unang pagkabuhay na mag-uli? Maliwanag naman sa atin ano ang magiging kalagayan noong mga taong pinili ang unang pagkabuhay na maguli dadalhin kasama ni Kristo sa langit. Ano ang kanilang kalagayan doon? Maghaharing kasama si Kristo. Isipin ninyo yan na ang magiging kalagayan ninyo ay maghahari kasama si Kristo. Susuriin ninyo yung mga paghuhukom, yung mga taong tumanggap ng judgment. Kayo ay susuriin niyo doon at kasama kayo doon sa mga tao na binuhay na muli kung sa kanyang pangalawang pagdating na susuri sa resulta ng paghuhukom na iginawad doon sa mga nahukuman. Sapagkat naigawad na yung paghuhukom, ang gagawin na lamang ng mga isasama ng Diyos sa millennium na ito doon sa langit ay susuriin kung matuwid at makatarungan ang hatol na tinanggap nila. Anong pag-asa ang ibinigay ng bagong lupa sa mananampalataya ngayon? Ang pag-asang ibinigay na sa mga mananampalataya ngayon ay hindi panghabang panahon ang ating paghihirap habang tayo ay nasa lupang ito. Ang kasalanan ay may katapusan. Tinapos ng Diyos ang kasalanan at tinapos niya rin si Satanas na siyang nag-uudyok upang ang tao ay magkasala. Kaya mayroong pag-asa na hindi tayo mananatiling naghihirap, hindi tayo mananatiling masama ang kalooban, hindi tayo mananatiling malungkot. Mayroong pag-asa pag dumating na muli ang Panginoon. Doon ma-realize natin ang gantimpala na ipinangako, ang buhay na walang hanggan kasama si Kristo, mabubuhay na walang suliranin, walang pagluha, walang pagdalamhati at walang pagkakasakit. So, ano ang ating pangwakas na panawagan? Ang pinakamahalagang tanong ay hindi lamang saan guguguli ng milenyum,
Ang mas mahalagang tanong ay, naipagkatiwala ko na ba ng lubos ang aking buhay kay Jesus upang ako'y mapabilang sa unang pagkabuhay na maguli? Yun po ang tanong na dapat nating pagbulay-bulayan sa ating isipan. Na ipagkatiwala mo na ba, kapatid, ng lubos ang iyong buhay kay Jesus upang mapabilang ka sa unang pagkabuhay na maguli? Kung hindi pa, hindi po bukas, hindi sa isang araw, hindi sa isang linggo. Ngayon na po ang panahon upang maipagkatiwala mo ng lubusan ang iyong buhay kay Jesus. Sa wakas ng pag-aaral natin, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat at nakilahok kayo, pagpalain nawa tayo ng Diyos sa ating pinag-aralan. Salamat po. Salamat po tayo. Meron po akong kaunting katanungan. Okay. Sa makatwid, meron pa palang pag-asa na kung ako ay makasalanan at meron pa akong tinatagong kasalanan na hindi ko pa ikinukumpisal sa Panginoon o hindi ko pa tinatanggap ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas ko. Matapos ko marinig ang ating pag-aaral, meron pa pala akong pagkakataong makasama sa 1,000 taon na pupuntahan doon sa kalangitan. Tama ba yun ang pagkakaintindi ko? Mayroon po. Mayroon po tayong tinatawag na pagsasara ng pintuan ng awa. Sa ngayon po ay bukas pa ang pintuan ng awa. Tumatanggap pa ng paghingi ng kapatawaran sa kasalanan ng ating ginagawa ang Diyos at may pag-asa pa tayo. Subalit hindi natin hawak ang ating buhay. Ang isang, lalo na ang katulad ko na ang edad ko ay 75 taon na. Hindi ko sigurado kung gigising pa ako bukas. Bakit ko pa hihintayin na tumagal na ako ay lumapit kay Kristo at tanghalin ko siya na aking personal na tagapagligtas? Ngayon na ang panahon upang tanggapin ko siya bilang aking personal na tagapagligtas. May pag-asa pa tayo. Oo, salamat po tayo. Sa mga katwid, parehas pala ito ng istorya noong panahon ni Noah nang sinabi niya na binahagi niya noon na magkakaroon ng malaking baha na sa loob ng 120 taon niyang ipinamalita ito pero walang naniwala at nung sumarado ang pintuan ng arko, kahiling tulad po ba ito na sinasabi niyo na magsasarado? Ganon din ang pagsasarado ng pinto ng awa o pag ako'y namatay na bukas? Tama po ang inyong pagkakahalintulad sapagkat ang kahatulan ay ibibigay sa takdang panahon, pero ang panahong ito ay kapag sinara na ang pintuan ng awa, hindi na magkakaroon pa ng pag-asa na ang mga makasalanan ay makapagsisi. So, pareho po yun. Yun po ay isang object lesson para sa ating ah, pagkahatulang haharapin kung hindi tayo magpapasako sa Panginoon bago dumating yung pagsasara ng pintuan ng awa. Okay, so ulit tanong ko po, ganito pala tayo. Ibig niyo pala sabihin sa paliwanag niyo yan, kaya pala yung kasama ni Kristo na pinako sa krus na magnanakaw, yung isa ay humingi ng tawad at sinabi kay Panginoong Kristo na huwag siyang kalilimutan at yung isa ay hindi. Yung palang bago siya mamatay na yun ay nagkaroon siya ng pagkakataong makasama ngayon dahil humingi siya ng tawad. Ganun po pala yun. Ganun po yun. Maliwanag. Oh, I see. Salamat po. So, kailangan pala, ang importante, kung hindi ko pa tinatanggap ang Panginoong Kristo ngayon at no, hindi pa ako humingi ng tawad, dapat gawin ko na ngayon kasi baka pag naman tayo ako bukas ay hindi ako makakasama doon sa sinasabing 1,000 taon Tama po na yun. bakasyon. Okay, salamat po tayo. Okay. Meron pa po bang ibang katanungan bago natin i-close ito? Si Belinda, meron? Or okay na kayo? Ako yung nagpapasalamat na muli kay tatay at muli naibahagi itong part na pinakang, di ba ito na yung lundo ng kasaysayan natin ah, sa Biblia tungkol sa ating yung ano ng Panginoon kasi yung Mhm. timeline nga niya Oo. at least kumbaga na ipapanariwa kasi bago naman tayo tumanggap sa ating Panginoon iniaral na ito.
kumbaga ito ay para mai-refresh ulit sa utak sa isip natin, at hindi lang para sa atin na dati ng mananampalataya, kundi para ito sa mga hindi pa nakakaalam ng kasaysayan ng ating mundo, yung hindi nagbabasa pa ng Biblia, na ito ay isang paanyaya para sila rin ay magkaroon ng pagkakataon na malaman. Kasi Opo. napakahalaga ito eh. Ito Kaya yung po. Kaya nga po yung mga tanong ko diba? ay para sa kanila yun. Para sa kanila yung mga tanong ko. Oo, Kahit alam ko pero na yung tanong, para ang rin sagot. sa atin. Para rin sa atin ito. Kaya masarap pag bulay-bulayan ang salita ng Panginoon kasi nai-focus natin ang isip sa Kanya. Alam natin na ang buhay natin sa mundong ito ay puno ng ano, di ba? Kasalanan. Maraming tukso nga ang kaaway dito eh. Kaya nga siya, pasalamat tayo, darating ang panahon na gagapusin na siya. Hindi na siya makakapanukso. Kaya yung panawagan ito sa hindi pa nakapagtanggap sa kanya na sila ay magkaroon din ng pagkakataon na maano nila malaman ang ganitong magiging kalagayan pagdating na araw. Kaya ako yung natutuwa pag aking naalala yung ibang mga kapatid na gusto nilang madatnan sila na buhay ng Panginoong Hesus kasi hindi nila maranasan yung kamatayan. Kaya 'di ba, ang mapala doon yung bubuhayin sila sa unang ano, hindi, yung second death, 'di ba, wala na. Wala na talaga, ikaw ay maging kasama na ni Satanas. Kaya ito ang ating panalangin sa Panginoon na hindi lang tayo ang makatanggap ng Okay, sige. ano. Salamat po, Ate Belinda. Kaya ako So, natutuwa. kailangan po nating linawin ito tayo, no? Yung, kasi sa ating mga tagapakinig, maaaring magtaka sila. Akala ko ba ang Diyos ang karakter niya ay merciful or ang kanyang maawain at hindi walang katapusan. Kaya sabi niya, my mercy endures forever. Sabi nga, maaaring nagtataka ang ating mga tagapakinig kung totoong ang mercy ng Panginoon endures forever, bakit mayroon palang katapusan ng kanyang mercy? Siguro maaari po natin ipaliwanag yun. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa lahat ay naibigay na ng mahabang panahon. Napakaraming at napakahaba ng panahon na inilaan ng Panginoon upang ang mga makasalanan ay dapat magsisi. Yun din ay ibinigay niya kay Satanas. Subalit sa kahuli-hulihang pagkakataon na binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon na magsisi ay hindi pa rin niya ito kinuha at nanatili yung kanyang pagiging likas na rebelde sa Panginoon. Kaya kahit na ano pa ang pagkakataong ibigay, kung ang tao ay ang kanyang pinili ay yung maging kalaban ng Panginoon, hindi na siya mababago. At Amen. ang merciful God ay hindi naman pwedeng habang panahon na makikita niyang naghihirap yung kanyang mga anak. Yes. Kailangan ding may katapusan ang kasalanan na siyang naging dahilan ng paghihirap ng kanyang mga nilikha. Kung Amen. patay ay may hangganan. Ang lahat ay may hangganan din. Oo nga po, yun nga po sabi ni Tatay Romy. So, itadagdag ko lamang sa paliwanag ninyo na ang Panginoon, bukod sa merciful, siya ay fair. Sa point ninyo, Tatay Romy, yung mga taong tumanggap sa Kanya at libu-libong taon na nakalipas ay naghihintay ng Kanyang muling pagbabalik sa Kanyang pangako. Gusto rin niya maging fair doon sa mga yon. At doon naman sa mga taong ayaw, tulad sabi niyo, ayaw tumanggap ng sa Kanya at ayaw humingi ng tawad, kahit na kahit na ilang libo o ilang milyon taon pa ang dumating, hindi talaga sila magtatanggap, ay kailangan matapos para makita rin ma-reveal din ang karakter ng Panginoon na magiging fair at magkakasama-sama tayo. Salamat po, Tate Romy. At kung ano man, at magandang gabi sa inyo lahat. Okay, tayo po manalangin, ano? Sige po. Panginoong Ama, kami po nang muli nagpapasalamat sa pagkakataong ito sapagkat kami muli ninyong pinaalalahanan at binigyan ng pagkakataong malaman muli ang inyong plano para sa amin at ang inyong karakter. Totoo nga po, Panginoon, na kayo ay lubhang maawain at ang inyong karakter ay pag-ibig.
Kaya niyo nga po kami nilikha sapagkat kayo ay pag-ibig. Nagpupuri po kami sa inyo, Panginoon, at kayo po din aming dinadakila. At humihingi po kami sa aming ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, bagamat kami makasalanan at hindi karapat-dapat na tawagin ninyong anak, ay sinugo niyo ang inyong bugtong na anak upang kami masagip sa aming mga kasalanan. Sapagkat ang dugo ng Panginoong Hesukristo ang siyang naglilinis sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoong Hesukristo, sa inyong mga sakripisyo at pagtubos niyo sa amin sa pamamagitan ng inyong buhay. Batid po namin na hindi kami karapat-dapat. Salamat po sa inyong pangako. Darating na ang panahon na iyon ay kami inyong dadalhin doon sa kaharian sa langit na inyong inihanda para sa amin upang makasama namin kayo ng 1,000 taon. Batid po namin ito'y magaganap lamang kung kayo ay tatanggapin namin bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya po salamat sa pag-aaral na ito. Sa buong pagkakataon na pinag-aralan namin, ito po ang huling paksa na nagsasabing kayo lamang po ang aming tagapagligtas. Kaya po sa pagkakataong ito, kung sa 10 po na aming mga kaibigan na nakikinig ng online, hipuin niyo po banal na espiritu ng kanilang mga espiritu, kanilang kaluluwa at i-move niyo ang kanilang puso upang sa gayon ay mapagtanto nila ang kahalagahan ng pag-aaral na ito. At ang buhay dito sa lupa ay hindi matatapos sapagkat mayroon pa pong buhay na walang hanggan na pinangako ng Panginoong Hesukristo doon sa kalangitan. Kaya nga po aming panalangin na sana'y makasama namin sila sapagkat mahal niyo rin po sila sapagkat namatay po kayo hindi sa iilan, namatay po kayo para sa lahat dahil po sa pag-ibig niyo sa amin. Maraming po salamat kay Tatay Romy. Patuloy niyo po nawa siyang gamitin sa ministeryong ito. Yes, Lord. Ganon din po kay Sister Belinda. Basbasan niyo rin po nawa siya. Yes. Maraming pong salamat at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Amin pong dinadalangin to sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Amen. Sige po, Tay. Salamat po. Okay. Thank you, Tay. Okay. Bye-bye. God bless. Okay.